Ang una mo talaga mapapansin sa kanya ay yung kanyang kamukha. So meron tong flagship phone na kamukhang kamukha, yung S brand, but that's not the topic for today. Pagdating dun sa kanyang back camera, naka 50 megapixel back camera na po siya at meron siyang 8 megapixel ultra wide camera. Capable siya ng 0.6 na alam ko madalas natin ginagamit, pero ang panalo dito ay yung kanyang sensor. Gumagamit kasi siya ng Sony LYT700C sensor. Kaya kung mapapansin mo, kahit na budget phone siya, ang ganda pa rin at ang linaw niya. So here are some samples. Magba-back camera po tayo. So ito yung itsura. Naka-back camera, video. Then naka-front camera, video naman tayo. Ngayon, if you would like to take some selfies, ito po yung itsura ng ating mga front camera photos. At kung gusto mo naman mag-take ng video for your social media but you're using the front camera, ito naman po yung mga sample niya. If you play back the video, ito po yung na-record natin na audio without using a camera. Ito nga pala yung sample ng 0.6 camera to. Ito naman yung sample ng 1. Ito naman yung sample ng 2. Sample ng 3 times. So, kayo nang humusga kung gaano po kalinaw yung built-in audio at speaker niya. Now, let's test the camera pagdating sa mga medyo maliwanag, and ito po yung itsura niya using the back camera. Pagdating naman po sa medyo mas madilim at hindi masyado naiilawan na area, here are some samples for your reference. Syempre, hindi kumpleto po yung video natin if we're not gonna show how it looks like pagdating po sa screen, kasi ang sarap panoorin nito, naka-AMOLED screen ka na, 144Hz refresh rate, 1.5K resolution. So panalo siya, hindi lang pag-take ng video, pati po sa pag-playback at panonood ng mga movies dito. So kayo nang bahalang humusga which part of this camera ang pinaka-favorite mo. Again, this is the Tecno Camon 50 Ultra 5G. Is this something that you would consider? If yes, pakiclick na lang po ng link natin. Stay safe.